We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa kalibot ninyo. Natandaan ninyo, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Kaliwat kanan ang tirada ng bumabatikos kay Vice President Sara Duterte. At mukhang ginagamit pa itong mainstream media sa paulit-ulit na isyu patungkol nga sa confidential fund. Nanindigan na nga si Vice President Sara Duterte na kailangan ng ahensya ng Office of the Vice President, Department of Education at bilang Vice Chair ng NTF-ELCAC itong confidential fund. At dahil madalas tinitira siya ng ayaw nga sa kapayapaan at mukhang nakikialyansa sa mga kaliwang grupo, ay nasabi na nga ni Vice President Sara Duterte na umano'y kung sino umano ang kumukontra sa confidential fund ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Yan ang isa sa mga pinakamatinding mensahe ni Vice President Sara Duterte sa kanyang naging speech, mga kababayan po natin, sa naganap na Philippine National Police Regional Office 13th 122nd Police Service Anniversary, na ang kanilang tema nga ay nagkakaisang pulis at pamayanan tungo sa mapayapa at maunlad na bansa. Yan po ay ginanap sa Butuan City, Agusan del Sur. So mga kababayan po natin, kaugnay sa buong statement ni Vice President Sara Duterte, narito po at pakinggan at panoorin po natin mga kababayan kung bakit nga ba kailangan ng confidential fund ng Office of the Vice President. Mga kababayan, I stand before you to shed light on the crucial role of confidential funds in ensuring the security and development of our beloved nation. In the pursuit of progress, it is imperative that we prioritize the well-being of our citizens and safeguard the peace and order that underpins our society. Let us remember that security and development do not come with a price tag. They are the very essence of a thriving nation. Peace and order, along with education, must be protected at all costs. They are the cornerstones upon which a prosperous society is built. We must ensure that our people can go about their daily lives without fear, that our children can receive an education in a safe environment, and that our businesses can thrive without the shadow of insecurity looming over them. Confidential funds play a vital role in maintaining security by providing the necessary resources to address unforeseen challenges swiftly and decisively. Whether it is combating terrorism, tackling organized crime, or safeguarding the integrity of our nation, these funds enable our law enforcement agencies and intelligence bodies, as well as other national government agencies and equally important local government units to protect our citizens effectively. So ang dagdag pa nga ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan po natin, na ang pag-allocate umano ng confidential fund ay hindi umano ma-measure kung kailan ito ginastos, paano ito ginastos. Ang importante umano mga kababayan po natin, kung ito ba ay ginamit ng safety at with the security. Ayan, para umano sa seguridad ng taong bayan. Yan ang isa sa kanyang mga nabanggit. At ang importante umano ay maproteksyonan ang bawat Filipino citizen laban sa mga gustong mapang-api at mai-provide umano ang resources ng security forces ng ating gobyerno bilang pagprotekta din sa ating bansa.
At yan nga mga kababayan po natin, dahil alam po natin kung saan nga ginagamit itong confidential fund. At malinaw naman na itong mga kumukontra sa confidential fund ay mukhang ito rin sila ang umaalyansa sa mga kaliwang grupo, mga kababayan po natin. At nais nila ipatanggal itong confidential fund. At ang kanilang ginawa ay kinausap pa nga itong si House Speaker Martin Romualdez. Kaya tuloy na paisip ang taong bayan na mukhang may sabuatan, nagkaroon ng alyansa itong makakaliwang grupo at itong si House Speaker Martin Romualdez. Kasunod dyan ay nilaglag na rin ng ilang mga matataas na mga miyembro ng House of Congress, itong si Vice President Sara Duterte. Tandaan po natin na una nilang pinotriksyonan or sinusuportahan ang confidential fund ng Office of the Vice President. Isang ayan si Representative Kimbo, itong si Representative Garen. Pero nagulat po tayo mga kababayan po natin na mukhang nagbago ang kanilang perception at pananaw sa confidential fund ng Office of the Vice President. At tila ba pinaniniwalaan nila itong mga makabayan black na umano'y hindi tama ang paggastos ng confidential fund. Pero patunay naman na wala silang maipresentang ebidensya at puro haka-haka lamang at gusto lamang nila ay maidiin sa taong bayan na magastos itong confidential fund, na binolsa itong confidential fund. Pero ang kanilang pinagsasabi mga kababayan po natin ay walang basihan at puro lamang haka-haka. They allow us to respond promptly to security threats, ensuring the safety of our people and the stability of our nation. The allocation of confidential funds should not be constrained by time. It matters not whether it takes 1 day or 1 year of spending. What truly matters is the safety and security of our people. We cannot cap the importance of protecting our citizens based on arbitrary timeframes. We must remain committed to providing the necessary resources for our security forces to fulfill their duties and protect our nation. Ang atong mga anak dapat makaiskwela nga dili ta mahadlok nga dunay magpahimulos nila. Dapat makapanigurado ta nga dunay tay mahatag na pagkaon na baon sa ilaha. Dapat makauli sila sa atong mga panimalay nga luwas ug malipayon. This is a picture of national security. This is a picture of confidential funds. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Those who seek to compromise the security and development of our nation jeopardize the very fabric of our society and hinder our progress. We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Ayun, tumpak nga mga kababayan po natin, masakit-sakit yung tama na yan sa mga kumukontra sa confidential fund, itong tirada ni Vice President Sara Duterte. Pero ganun pa man, dahil ito ang kanilang hanap buhay, ito ang kanilang pinagkikitaan, at ito lang ang nakita nilang paraan para masira itong si Vice President Sara Duterte, ay patuloy pa rin nila atakihin ito. Ngunit nagkakamali sila dahil ang taong bayan ay gising na mga kababayan po natin at hindi na basta-basta naniniwala sa kanilang black propaganda, ika nga mga kababayan po natin. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. It is worth noting
that the Department of Education's membership in the Anti-Terrorism Council and the Office of the Secretary's membership in the National Task Force, ELTA, exemplify the department's unwavering commitment to the protection and well-being of our learners, personnel, and other stakeholders. By actively participating in these crucial bodies, the Department of Education showcases its dedication to addressing security threats and creating a safe learning environment for our future generations. So matindi mga kababayan po natin ang response ni Vice President Sara Duterte na ito nga ang matagal na inaantay po nila. Kasi sabi nga nila mga kababayan po natin ay tahimik lang umano itong si Sara at hindi umano na sumasagot sa mga aligasyon sa kanya. At ang sabi pa ng ilang kritiko ay hanggat hindi umano sumasagot itong si Vice President Sara Duterte ay patuloy umano nila itong atakihin at gusto nila sumagot umano sa kanilang mga patutsada. Mismo yung Commission on Audit mga kababayan po natin ay sinabi na wala silang nakitang maanomalya sa paggastos kahit malaki pa ang confidential fund nung mayor pa itong si Vice President Sara Duterte sa Davao City. So starting 2016 hanggang 2022. At mga kababayan po natin, kita naman ang napakagandang resulta sa Davao City, which is ulitin po natin sa mga upload po natin. Sinabi na natin ito na hindi pwede makumpara ang naging performance ng Davao City dito sa Makati man, Quezon man, o anong malalaking syudad. Dahil napakaganda ngayon ng Davao City mga kababayan po natin na patuloy pa na pinapaunlad at pinapaganda sa pamumuno ni Basti mga kababayan po natin. So sana ay tumahimik na itong kumukontra at patuloy na bumabatikos sa ating Vice Presidente dahil ito ang kanilang inantay lang naman na sagutin umano at ipaliwanag. So ito na nga mga kababayan po natin na ipaliwanag na. So ano pa kaya ang kanilang pwedeng sabihin at patutsada. So abangan po natin. Iyan mga kababayan, maraming salamat po sa inyong suporta. This is Kababayan Better Feds.